meron tayong tinatawag na friend and expert advice. Ano ang asset niya? Ang kanyang smile, mga ropa. Kaso nga lang, yung pagiging warm mo, wala. Of course, your emotions is ruled. We are communicating non-verbal. And when it comes to questions, dapat open-ended questions. Hey, what's up guys? Good morning. Maaraw na umaga sa ating lahat. Ito po si Suplado Boto. Okay, for today's vlog, pag-usapan natin yung sinasabi kong how to be charismatic. Eto mga ropa, I think nasabi ko na to sa videos natin or na-share ko na to sa inyo. Let's say for example, nasa isang room tayo at may pumasok na dalawang lalaki. Doon pa lang malalaman na natin kung sino ang mas confident sa kanilang dalawa. The way they walk, the way they carry themselves. Okay? Yung isa nakahukot, yung isa naka-chest up at naka-retract ang shoulders. So sino mas mukhang confident? Yung nakahukot o yung naka-chest up? Of course, naka-chest up, di ba? Lalo na pag nakikamay sila sa atin. Doon natin makikita kung gaano ka-confident or ka-competent ang isang tao. So according sa book na cues, meron tayong dalawang cues, okay? Isang warm cues at isang competent cues. So ibig sabihin mga ropa, we are communicating non-verbal most of the time. So ibig sabihin, dun makikita kung ikaw ay confident or competent. Gets? Kaya dapat yung body language mo ang masterin mo, ropa. Okay? Body language is the most important thing na dapat nating ma-master. Kasama dyan ang ating emotions. Of course, your emotions is ruled by your motion or vice versa. Your motion is ruled by your emotions. Kung anong kinikilos mo, yun ang mararamdaman mo. At kung anong nararamdaman mo, yun ang ikikilos mo, ropa. Gets? So according to the research, at least 93% we are communicating non-verbal. What? Hindi non-bemba nga po. Mali na naman yung pandinig nyo. Non-verbal mga ropa. 93%. Ang taas na porsyento mga ropa. Nandyan yung open and closed body language. Kaya napaka-importante mga ropa, pag kayo nakikipag-usap sa EA, dapat open body language. Pag meron kayong sales na i-close, dapat open body language. And when it comes to questions, dapat open-ended questions, not close-ended questions. Like, kumain ka na ba? Taga-QC ka ba? Nakatulog ka ba? Puta na yan. Nakaka-board yun mga ropa. At walang kakwenta-kwentang tanong yung mga ganun. Tandaan mo, women are ruled by their emotions. They are moved by their emotions. Okay? So, ibig sabihin, kailangan na i-stimulate mo ang kanilang emotions. Maliwanag? If you want to be charismatic, bibigyan ko kayo ng example. Meron tatlong artista, Gerard Anderson, Coco Martin, at Jake Cuenca. Sino ang mas charismatic sa kanilang tatlo? Lahat sila guwapings, pero sino ang mas charismatic sa kanilang tatlo? At sino ang mas medyo intimidating? Okay, pagdating sa pagiging charismatic, nakita naman natin kung sino ang mas maraming project, di ba? Kung sino ang mas talagang masikat ngayon sa kanilang tatlo is of course Coco Martin. Okay? Madalang siya magpa-interview, pero tignan mo naman kung gaano kasikat si Coco Martin or kung gaano kataas ang karisma niya sa tao. Di ba? So bakit nga ba ganun? Is it because of how he talks? Is it because of magaling siyang artista? Yes, magaling siyang artista. Pero bukod sa pagiging magaling na artista, ano pang meron siya? Ang kanyang asset niya, ano ang asset niya? Ang kanyang smile mga ropa. Ang kanyang body language mga ropa. Tandaan nyo, may dalawang cues tayong tatandaan. Isang warm cues at isang competent cues. Warm cues, ibig sabihin, diyan nagtitiwala sa iyo ang tao.
Okay? Pag medyo fun to be with ka, pag nakita nila sa body language mo, sa tone of voice mo na masiyahin ka, palangiti ka, at laging open body language ka, of course, people will trust you. Okay? At sa pagiging competent naman, people will respect you. Dahil talented si Coco at magaling umarte, sino ang mas respectable dun sa tatlo? Of course, Coco Martin. Sino ang mas maraming nakuhang award? Of course, Coco Martin. Kaya mataas ang respeto ng bawat artista kay Coco Martin. Dahil si Coco Martin ay very competent. Gets? Uulitin ko, warm and competent. Paano yung suplado? Pag mataas ang warm mo, pero ang baba ng competent mo, so ibig sabihin hindi ka charismatic? Yes. Pero pwede bang i-improve? Of course mga ropa. Meron tayong 4 na level ng charismatic. Yung una is no charismatic at all. Yung ibig sabihin no charismatic at all, hindi ka warm at hindi ka competent. Pero alam mo sa sarili mo na warm ka at competent ka. Ang problema lang is mahihain ka. Yun nga ang problema. Mahihain ka, or aloof ka sa tao, or ayaw mo ng tao. So merong problema. Hindi ka magiging charismatic kung hindi ka warm at hindi ka competent. Gets? Hindi, pag nakilala nila ako, iba talaga ako. Oo nga. First impressions last mga ropa. Kaya nga, sinabi ko kanina, di ba, paglapit mo pa lang sa isang tao or pagpasok mo sa isang room, alam na nila kung competent ka or not. Okay? Kung ikaw yung tao na pwedeng masarap kausap or hindi. Gets? Okay, second one is mataas ang competent, mababa ang warm. So anong kalalabasan nun? Pag mataas ang competent level mo, ibig sabihin pwedeng ma-intimidate ang tao sa'yo. Or pwedeng sabihin nila mayabang ka or cold kang tao kahit hindi naman. Walang pinagkaiba yan. Nakakuha ka ng interview sa pinasahan mong trabaho. Pero nung tinawagan ka, wala kang ganang kausap, ropa. Hi, good morning. Is this Suplado Moto? Yes. Hi sir, we would like to invite you for our interview tomorrow. Because sa dami na nagpasa, isa ka sa napili namin gusto naming interviewin. Can you come down tomorrow at 10 a.m.? Sure. So makikita mo doon sa tone of voice mo na parang wala kang gana. Hindi ka enthusiastic. Diba? So ibig sabihin, magaling ka kasi nakita nila sa resume mo na malupit ka. Kaso nga lang, yung pagiging warm mo, wala. Nagagets yung mga ropa? Charismatic ka ba nun? Hindi. Okay, yung isa naman, mataas ang warm pero ang baba ng competent. Ano ibig sabihin nun? Yes, ikaw yung tao na enthusiastic, talagang masarap kasama, fun to be with, lahat kaya mong pasiyahin. Kaso nga lang, pagdating sa area ng trabaho, during the interview, tinanong ka, by the way, etong experience mo na to, tell me more about this. Ang kinuwento mo, puro kasiyahan lamang. So anong maiisip ng interviewer? Kaya niya kaya itong gagawin niya? Kumpara doon sa mataas ang competent mo na ang talino mo sumagot, kaso nga lang hindi ka palangiti. Gets? Ito mga raw, matandaan nyo, pag mataas ang competent, ano mapifeel nila? You are very intimidating, or they will feel cold. Pag mataas ang warm mo, mababa ang competent mo, ano mapifeel nila? Maybe they will feel you are unreliable, or they can count you on. Gets mo? Walang pinagkaiba sa pagtakbo ng presidente or mga senador. Sino ang mas binoto ng karamihan tao ngayon? Marami bang nanalong artista? Wala, di ba? Most of the celebrities are high of warm. Mataas ang warmth nila. Pero when it comes to competent, ang baba ng competent nila. Let's say for example, Isko Moreno, tumakbo ang presidente, ang kalaban niya matatalino, malulupit. Pero dahil celebrity siya, alam natin na mataas lang ang warmth niya. But when it comes to competent, parang wala tayong idea kung kaya niya na talagang gampanan ang pagiging presidente ng Pilipinas. I'm not saying na hindi siya matalino. What I'm trying to say here is kung anong nakikita nating mga tao. Nagigets nyo mga ropa? Warm and competent. Okay? Okay, the last level of charisma. Ano yun? Of course, mataas ang competent at mataas ang warm. So pag yung dalawa na yun mataas, ibig sabihin you can call yourself a charismatic person. Pag mataas ang warm, pag mataas ang competent, people will trust you and respect you. Gets? Paano yung Suplado Moto? Paano ko ma-improve yung pagiging warm ko at pagiging competent ko? Ganito lang, ropa. Meron tayong tinatawag na friend and expert advice.
Ano ibig sabihin nun? Friendly ka ba? Nung may nagtanong sa'yo, friendly ka ba? Sinagot mo ba ng parang expert ka? Yung parang may alam ka talaga? Or let's say sa profession mo, isa kang dentista pero wala ka sa clinic, may nagtanong sa'yo. Ito nakikita ko sa karamihan doktor. Pag nagtanong ka na nasa labas sila, usually hindi agad nila sinasagot. They will tell you na pumunta ka sa clinic, doon natin susuruin, which is tama naman, pero meron ka lang gustong malaman. Ayun ang problema minsan pag nagtanong ka sa mga professionals. Kaya nga ang karamihan professionals, sinasabi nila mababa ang warmth. Do magaling sila, do competent sila. Kaya minsan nai-intimidate tayo sa mga taong magagaling kasi nga wala silang warmth, di ba? Yung warm cues mababa, pero yung competent cues mataas. So kaya mga ropa, tandaan nyo, kung gusto nyong mag-improve yung pagiging charismatic nyo, body language ang unahin nyo o yung pagiging warm. Okay? Hindi mo kailangan laging matalino sa harap ng maraming tao. Pangalawa yun sa gagawin mo. Ang pambungad natin lagi is yung ating body language, which is our warmth. Okay? Yan ang lagi mo tatandaan. Susunod na dyan, yung pagiging matalino mo. Hindi ka lang pala masiyahin tao, hindi ka lang pala palangiting tao, matalino ka rin palang tao. Yes! I'm not talking so joke lang. Sabihin nyo, ay yamak naman yung motovlogger na to, nagbubuhat ng bangko. No, I'm just joking because that's part of our vlog. Okay? Because I want to be charismatic as well. Gets? So kailangan maging playful tayo at laging nakasmile tayo at may mga joke time tayo para mabilis tayong makakonek sa tao. Kaya nga, pag ikaw mabilis kang makakonek sa tao at matalino kang tao, you are very charismatic person. Kaya nga lahat ng comedian are very charismatic because they can make people laugh and at the same time, matalino sila mag-isip ng joke at mataas ang kanilang sense of humor. Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Basta tandaan nyo, warm and confident.